Yun, 10 na. So asan na yung iba? Konti pa lang tayo, hintay pa tayo. Hindi ako nagbibigay ng certificate sa training kasi wala naman sa nakukuha ng certificate sa Quiapo. Wala akong pagkukunan ng certificate kasi ako mismo wala din ako certificate. Gumagawa ako ng motor, wala naman ako certificate. Yun lang, may mga pinapadala sa akin ng mga tulad na karan, pinadala na ako ng certificate pero hindi ko naman hiningi yan. Binigay mismo ng Thailand na naging pro junior ako ng Apitec. Yun. Yung mga certificate sa ano lang meron yan, sa mga school, TESDA. Yun, may certificate sila. Nakuha din ako ng TESDA eh. So ayoko lang kasi na natatali yung oras, kaya hindi ko tinatanggap yung alok nila. Ganda sana may sweldo din, nga lang maganda pa rin malaya ka sa oras mo. Good evening, Sir Aaron. Good evening po. Konti pa tayo, 13 pa lang. Ang dami nagre-request na gustong pumasok pero ilan lang nakakapasok. May bagong mukha ako nakikita, bagong pasok. Ayan o, bago sa mata ko. Sir, ako bago. Saan mo sir nakita yung link? Good evening, Sir Aaron. Good evening po. Bagong day. Yung bagong pasok, saan nyo nakita yung link? Sa Facebook. Ayun. So gawin nyo para makatulong din kayo sa mga kapwa nyo na Subscriber niyo ako eh. na motor, may kapwa na mekaniko. Pwede nyo screenshot itong ginagawa natin, tapos post nyo sa Facebook, tapos pakita nyo na nakakapasok kayo para hindi naman tayo sinasabihan na puro post lang, hindi naman sila nakakapasok. Okay, so turo nyo rin sa kanila kung paano kayo nakapasok. Ayun. So kapag may mga post ako dun sa Facebook, pwede rin kayo mag-comment dun. Parang tulong nyo rin sa akin sa pagtatype. Minsan kasi nakangawit ng daliri ko, daming nagme-message. Minsan may PM, may sa page message, meron mismo sa comment ng post. Ang page na hinahawakan ko mahigit 6 eh. 6 na page. Sa isang page merong 4 na group, merong 6 na group. Dami nun. So minsan ang hirap sagutin. Minsan gawin nyo, screenshot na lang kayo ng paano kayo nakapasok, parang ganun. Tulong nyo rin sa kanila para makapasok din sila sa mga ganitong training, lesson, ganun. Meron pa lang tayong 14 participant eh. Kulang pa. So sino naka-attend ng training kagabi? Sino yung hindi naka-attend? Sir, ako sir. Yan, so
alam nyo na yung gagawin nyo pag hindi kayo naka-attend. Saan nyo hahanapin? Yung mga hindi naka-attend, so panoorin nyo na lang sa YouTube ko. Ayan o, nakikita nyo yung cellphone sa likod na yan. Yan, cellphone na yan. Ganyan yan. Nakatutok lang sa likod ko yan. Nakatutok dito sa whiteboard. Pero hindi nakikita yung mukha ko. Kaya mas maganda kung nakaka-attend ka talaga ng training. Harap-harapan na kapag tanong ka. Pag sa YouTube naman, manood ka lang. Magkakaroon ka na idea. Siguro, tsagain mo lang. Tsagain mo lang pakinggan. Kunin mo lang yung gusto mong. Kasi hindi naman lahat kasi parang ma-absorb mo eh. Kumbaga, hanapin mo lang doon kung alin yung paborito mo. Kasi tayong mga mekaniko may mga paborito eh. Hindi naman lahat tayo pare-pares ng paborito sa paggawa ng motor. Iba mahilig sa conversion, yung iba mahilig sa tuning, yung iba mahilig sa wiring, yung iba mahilig sa gulong lang, under chassis, parang mga sasakyan, diba ganon. Yung mga ganon. So kunin nyo lang yung talagang hilig nyo. Marami na rin sa YouTube na nag-upload, ang dami na rin. Sa mga kaibigan ko na YouTuber, nanonood din ako sa kanila. Pero siyempre, yung tinuturo ko, hindi kagaya sa kanila. Kaya sabi nila yung mga tinuturo ko galing din sa YouTube, hindi. Marami nang marami nang nakapagpatunay na hindi galing sa YouTube yung mga tinuturo ko. Bata pa lang kasi ako, mekaniko na ako ng motor eh. So, hindi naman ako umasa sa YouTube, wala naman YouTube dati. Gumagawa na ako talaga dati ng mga conversion. Tatay ko kasi mekaniko din. Iba yung tinuturo sa YouTube, iba yung tinuturo ko. Ito nga, nakahanda na oh. Meron tayo papasabugin oh. Yan, so pandemo yan. Pandedemo ko lang. Kasi minsan ang hirap magpaliwanag. Walang hinahawakang pandemo eh. So alam niyo na yung topic natin ngayon about saan? Horn. Yun, horn. So, Sa kung iisipin natin, di ba, parang simple lang, horn lang, kayang-kaya. Parang di ba? Pero siyempre may mga ina-add akong idea na baka magustuhan nyo yung trick na yun. Trick tawag kasi dun eh. So mamaya pakinggan nyo na lang, take note nyo na lang. So karamihan naman dito nakapagkabit na ng horn. Yun o. So parang easy na lang yan. Kumbaga review na lang, confirmation na lang kung tama ba yung ginagawa mo. Minsan kasi ganun, ako rin eh. Minsan pag may kinukonfirm ako na parang hindi ko sigurado yung trabaho, ginuguhit ko eh. Tapos, yun pala yun. Minsan kasi nakakatsamba ako pag gumagawa. Minsan natsamba ko na isaksak doon gumana. Sabi ko, ganun pala yun. Parang ganun. So wala tayong horn ngayon na nahawak. Pero ang lesson natin about sa horn. Pero wala akong horn na hawak, ilaw. Kumbaga yung pamalit natin sa horn, ilaw kasi maingay dito sa mga sa paligid. Baka mamaya batuhin ako dito. Kaya sa ilaw natin isasample yung horn natin. Sa mga o-order ng relay, SPDT relay, SPST relay, bukas available ng hapon. So kung order kayo, pwede kayo magbayad sa GCash. Yung mga order ng heavy duty wire, per 1/4 kilo, per 1/2 meron tayo. Heavy duty wire, hindi yung mga nabibili natin sa auto supply, yung mga napupulbos. Ang wire natin hindi ito napupulbos. Heavy duty wire to. Ito yung mga nakakabit sa kotse ng mga wire. Ayan. So kahit anong batak mo dyan, hindi po napuputol yan. Saka pagka binalatan mo yung wire na yan, talupan mo yan, ang laman talaga yung tanso. Hindi kagaya nung nabibili natin na pagka tinalupan mo kulay puti yung wire. Parang gaya nito oh. Ayan. So mukhang nakikita nyo kumikintab. Kintab pala makita nyo. Hindi na tanso. So yan, pagka umuulan, yan, mapupulbos yan. Alloy kasi ang laman yan. So mga gatong wire din. Yan ba po yung automotive wire sa? Hindi. Iba yung automotive wire.
Yung automotive wire, pag binili mo yung naka-rolyo, pero yon ano din yon, hindi na kasi original yung automotive wire eh. Napupulbos din siya. Wala lang kasi ako sample eh. Napupulbos din siya yung automotive wire. Parang ganito siya oh. Ang laki ng balot niya. Ayan oh. Pero pag binuksan mo yan, mukhang tanso, di ba? Pero pag kiniskis mo yan, ang laman yan hindi tanso. Aloy. Aloy siya. Salamat. Kaya minsan pag gumagawa tayo ng mga busina, ilaw, bakit ganun? Parang nagkukurapan. Ang hina naman yata ng ilaw. So may kinalaman din minsan yung wire, mahina yung pinaka-tanso niya. Yan, minsan nagkabit ka lang ng busina. Kinunik original na busina. Ordinary lang na busina. So nilagyan mo lang nito hollow switch. Paglagay mo sa hollow switch ay yung busina parang iba na yung tunog. Ngungo na. So, dahil yun sa mga wire, minsan yung wire kasi siya eh. Hindi siya standard. Yan. Okay, 10:11 na. So start na tayo ng ating topic. So topic natin ngayon, ilan na tayo? 15 lang oh. Pwede na to. So yung iba naman, kampante naman kasi nare-record naman eh. Check muna yung recorder ko. Okay, so yun, nare-record. So about sa horn, ang topic natin ngayon, horn. Horn. So una, aaralin natin yung trigger, yung tinatawag na trigger. So tingnan ko yung natin yung guide para hindi ako mag-jump. Saan ba yung topic natin? Hindi ko yata na-take note Ayun, stock horn, twin horn, dual horn. Yan yung tatlong topic. Tapos additional yung wigwag horn, rapid, tsaka horn with passing. Yan, horn na passing pa. Okay. So una, aralin natin yung trigger. Ano ba yung trigger? May mga motor kasi na trigger sa trigger sa switch. Yung saan ba yung busina? Kaliwa. O yan, sa kaliwa. Kaliwa. Ayun yung mga message. So doon tayo sa muna, sa switch. So, guguhit ako ng isang symbol ng switch. Ayan. So, unang topic natin, trigger. Mahalaga na malaman natin yung trigger. Trigger. Ayan. So, sa horn switch, dito tayo magsimula sa horn switch. Horn. Ayan, horn. Switch. So, dalawa karamihan ng paa ng horn. Sino ba dito naka-encounter ng horn ay apat ang paa? Meron bang ganon? Karamihan, dalawa lang. So sa dalawa na yan, isang in, isang out. Ayun. So mahalaga na alam natin kung ano ba yung sa in. Siyempre, pag motor, usapan dyan ay 12 volts. Diba? 12 volts yan usapan dyan sa horn. Okay, so sa in. Halimbawa, ito yung horn, stock horn. Okay, so stock horn may dalawa yung pin yan sa busina. Wala naman nakalagay na polarity sa iba. Yung iba may nakalagay na polarity. So kapag may nakalagay na polarity, susundan natin yung polarity na yun, kung negative pa or positive. Makikita naman natin sa busina yung symbols yung symbols na yan. So, aalamin natin yung trigger na nagpapagana dyan. Okay? So, magsisimula tayo sa horn switch. Una, alamin natin kung ano yung in. Halimbawa, yung in ay negative. Okay? So, yung out niyan, siyempre, pag pinisil mo yung busina, siyempre may spring yan. Pag pinusboto mo yung babalik. Pagka, ang out niyan, negative din. Okay? Yan yung trigger. Kapag negative ang in, ang trigger niyan ay negative. So, halimbawa, nakakonect na ito sa kukonect natin sa horn. Tingnan nyo yung symbols. Halimbawa, may polarity yung busina. Kapag walang polarity, baliktaran kahit sa may lagay. Pero pag may negative na nakalagay, so,
doon natin ilalagay yung negative. So, negative trigger ang nagpapatrigger sa horn. Matic na yung isang linya ng horn ay galing sa accessories line. Ano ba yung accessories line? Ito yung susian. Merong susian na dalawa ang pin or dalawa yung wire. Merong tatluhan, merong apatan. Ang isa dyan ay positive. Galing ng battery. Yan, galing ng battery. So, off ang switch. Pag on mo ng switch, ito na yung accessories line or positive control. Okay? So, dun ngayon nakakunik yung isang linya ng horn. So, yan ay negative trigger na linya. Negative trigger. Okay. Yan yung stock horn. So, paano naman kapag positive trigger? Okay. So, halimbawa, yung in ng horn ay positive. So, pag push button mo, lalabas diyan ay positive. Okay? So, may polarity ang horn. Ngayon, saan natin i-connect yung positive na yan? Siyempre, doon sa may polarity. Kung may polarity, kapag walang polarity, baliktaran. So, i-connect natin sa positive. Positive trigger. Ano ngayon ang kailangan ng isang horn para tumunog? Oh, so, nakalagay ngayon ito sa negative. Body ground. Negative. Or body ground. Ayun. So, alam nyo na ngayon yung trigger ha. Magkakaiba ang trigger. So, dapat una nyo nga alamin pag nagkakabit kayo ng horn, yung trigger. Okay? Pero siyempre may mga shortcut na paggagawa niyan kapag gumagawa tayo ng horn. Madali na lang naman eh. Lagi tayo magsisimula kapag nagkakabit tayo ng horn dito sa socket. Pero minsan, parehas walang busina dinala sa atin. Aalamin natin paano yan ma-repair, diba? So, yun lang aalamin natin dyan. Positive or negative. Okay. So, yan yung stock horn. Pero, may mga stock horn na may relay. Anong motor yun? Stock horn pero may relay. Bakit may relay? Pampalakas po. Hindi. Lalakas talaga yan kapag may relay. Bakit may relay? Kasi yung halimbawa yan dalawa yung horn. Like sa stock horn ng Rouser Kawasaki. So dalawa yung stock horn yan. Bilaan, ano pa yung mga motor na dalawa ang stock horn? So halimbawa, ang switch ay positive trigger, halimbawa positive trigger. So magkabilang linya ay negative ng horn. Kung may polarity yan, nakalagay dyan negative. Positive sa kabila. So halimbawa, positive. Siyempre positive. Kukunin ko dito sa magkabilang busina, positive. Ikukunin ko ngayon dun sa out ng busina. Kapag binusina ko yan, tutunog. Piyok, sir. Piyok. Yon. Tutunog pero piyok. Kasi, kapag naging dalawa ng busina, mangailangan ka na ng relay dyan. Kasi yung wire niyan na ginagamit, o yung mga switch, sumihina yung voltahe. Nag-aagawan din silang dalawa. Yung amperahe. O, mababa yung perahe, nag-aagawan sila. So, kailangan natin ng relay dyan. So, dito nakalagay ang relay nun. Diba? So, ito, positive, negative na busina. So, relay niyan, ganyan din yun. Dapat, kabisad, malaman din natin to para kapag nagto-troubleshoot tayo, alam natin kung alin ba yung problema. Pag nag-troubleshoot yung kasi pinakamahirap mag-troubleshoot eh.
Mas maganda pa ngayon magkabit ka ng busina diretso, alam mo agad yung lilinya kaysa ito troubleshoot mo bakit di tumutunog eh. Yun. So dapat alam natin yung una-una trigger. Pangalawa yung in, yung out, yun. Voltage ng battery, napakahalaga nun. So yung relay meron niyang 87, meron niyang 30, meron niyang 86, meron niyang 85. Okay, so yan yung linya ng horn relay. So 87 halimbawa positive trigger. Positive trigger ang ating horn. Okay? So pag positive, i-connect natin yan sa 86. Yung 86 sumisimbolo yan ng positive. Yan. 85 negative. Diba? Ganun siya. So pag horn mo, tutunog na yung relay kasi itong 85, 86 ay coil yan. Coil yan. Okay, so 87 papasok ngayon dun sa ating positive ng horn. Ayun. So yung 30 galing ng positive ng battery. Diretso yan sa battery. May fuse yan ha. May fuse yan. Okay. So with fuse. So ganyan yung linya ng ating stock horn. Okay. So sino may tanong sa stock horn? Sino may tanong? Troubleshoot? Sino ba naka-encounter ng problema na hindi nila malutas? Ganun. Or naka-encounter ng problema, gusto nyong i-share? Sino may tanong sa stock horn? Wala kang tanong sa stock horn? Okay, so alam niyo na yung stock horn ha. Alam niyo na yung linya ng stock horn. So papasok ngayon tayo ng ayun, twin horn. So ito pinakita ko, twin horn na rin siya. Yan, twin horn na rin siya. Sakop na rin siya ng twin horn yung dalawa na yun. Yan yun. Twin horn yan. Yan. So mapapalitan nyo to ng mas malakas or mas mahina. Yan yung pinakalinya ng twin horn. Okay? So 30 sa relay ay galing sa battery, positive. Yung 87 yan yung out. Yun. Yung 86 yan yung sa trigger ng switch. Yung 85 ground. Okay? So yan yung twin horn. Okay, papaliwanag natin yung relay. So, nandun pa rin yung switch. Ayan. Siya pa rin yung switch. So, relay. Yan. Halimbawa, magkakabit ako ng busina na kagaya ng Bosch. Ayan na, Bosch. Snail type. Yan, snail type. Snail type. Meron dalawang pin yan. Yung Bosch ba, baliktaran or hindi? Yung polarity ng pin. Baliktaran ba yan? Hindi. Baliktaran. Okay. So may Bosch na baliktaran yung polarity. May Bosch naman na may polarity. Alam dapat natin na yan ha. Kapag ka nagkakabit tayo ng busina, minsan kasi nakabit na natin busina, ba't ayaw pa rin tumunog? Yun, titingnan nyo yan sa busina, lagi yung polarity. So, papaliwanag natin yung relay. Halimbawa, ang kinabit kong Bosch, yan na, yung malalakas, katulad ng mga Europa, mga ganun tatak, mga, ano ba yung mga tatak ng Bosch? F7, may mga ganun, diba? F6, yun. Halimbawa, ang trigger ko ay negative. Okay. So, lalabas yan sa switch ay negative trigger. Iko-connect ko ngayon sa 85 yung switch. Sa 85 yung negative. Okay. So, 87, iko-connect ko sa magkabilang positive.
Okay? So ito naman negative. Okay, negative. Negative. Ayan. So 30 galing ng battery, positive with fuse yan ha. Wag yung sanayin na pag naglalagay tayo ng relay, yung 30 iipit lang natin sa tornilyo ng battery. Kasi yun yung mga nakasanayan natin luma, wag natin gawin yan, maglagay tayo ng fuse hanggat maaari. Kasi once na may dumikit sa ground dyan, usok yan. Okay. So ito nakakonect sa accessories line or positive control. Halimbawa, twin horn. Nilagyan ko siya ng 40 ampere na relay. Ako lang isang pala kung 40 ampere. Ito kasi 80 ampere. So, nilagyan ko ng 40 ampere. Tutunog hindi. Tunog, sir. Try nyo na. Tutunog. Tunog yan, sir. Okay. So tutunog. Kaso lang ang problema, kulang sa tunog. Tutunog yan. Nga lang short. The best sa mga horn, lalo't mga snail horn, taasan nyo yung amperahe. Gawin nyo siyang 80 ampere pataas. Yan. Tapos yung mga wire, gagamitin yung wire ay standard wire. Yan ang the best dyan. Tapos yung fuse, depende sa watts ng horn. So kukunin nyo yung watts. Halimbawa itong isa ay 120 watts. Yan. Yung isa naman ay palagyan natin ay 100 watts. Yan. So halimbawa nakuha natin yung watts. So dapat yung ilalagay natin fuse dyan, doon nakakonekta doon sa ating papuntang battery. Yan yung fuse. Sukat dito sa 120 watts saka 100 watts. Okay. So para makuha natin yung tamang amperahe ng fuse, para hindi tayo basa-basa nagkakabit ng fuse, gagawin natin yan, gagamit tayo ng formula dyan para makuha natin yung tamang ampere na gagamitin. Huwag agad na 30 lagay mo, 30 ampere, okay na yan. O 25 ampere, okay na yan. Para matagal na pundi, hindi. Susundin natin kung ano yung watts ng busina na gagamitin dyan. Okay. So halimbawa 120 saka 100. So gagawa tayo ng formula. Okay. So watts divided by volts. Okay. So yun ang gagawin natin. Halimbawa watts, dalawa yung watts. Gagawin natin dyan watts plus watts, yan, divided by volts equals ampere. So yun yung magiging dyan, formula. So halimbawa 100 o 120 plus 100 equals 220 watts. Divided by natin ngayon sa anong volts ilalagay natin? 12 kasi motor to. So 12. So sino may calculator dyan? 220 divided by 12, ilan ang sagot? Okay, pakitotal. 19, sir. 19. So 19 ampere ang sagot. Ngayon, meron ba tayong fuse na 19 ampere? 20, sir. Oh, so 20 meron. Round off tayo ng 20. Yan. Okay? So doon tayo sa mas mataas kasi may relay pa yan. So pasok yan yung 20. Yan dapat ang gagamitin natin fuse. Hindi kung ano lang gagamitin natin. 20 ampere. Okay? So sino may tanong? Sir. Sige po. Nasubukan ko kasi relay starter na. Relay starter ang gamit ko sa
sa style horn. Oh, Ah, sobrang taas ang amperahe nun. Kasi yung bush kasi minsan yung may isang kasi sa bush na mataas yung watts niya. So kailangan malakas rin yung relay na. Kaya yun nga sinabi ko kanina, kapag boss, kailangan yung ampere ng relay. Huwag agad kabit ng kabit kasi may mga relay na mababa yung amperahe. Titingnan nyo dun sa may mismong nakalagay dun sa mismong sa taas niya. So halimbawa nakita nyo dyan ay 40 ampere. So halimbawa ang relay ay gawa ng China, malamang ang labas yan ay mga 30 ampere, babawas pa yan. So dapat mas maganda, mas mataas, 120 ampere. O kung boss man na brand, o di mas maganda, mas accurate. Boss na original may boss na kasi na ano na eh. Boss-bossan na eh. So, yun. So minsan, subok tayo kapag gumagawa tayo ng motor. Unahin natin, alamin natin yung amperahe ng relay. Hindi yung basta lang tayo kukuha, order ka ng relay, bili ka ng relay. Ganon. Hindi. Bibigyan nyo siya ng reseta. Yan. So pangalawa, wire na gagamitin. Kasi minsan, okay naman yung amperahe ng relay. Eh, ang wire naman na ginamit mo is speaker wire. So, ba't ganun? Piyok pa rin. Piyok pa rin. Magdadrop yung voltage. Gawa dun sa wire. Lalo speaker wire. Eh, speaker wire, may limit yan. Kapag lumagpas ng 1 metro yan, nag-iiba na yung voltage yan pagdating sa dulo ng wire. So, hindi katulad yung mga heavy duty wire. Kung ano yung pasok doon sa dulo hanggang mga umabot ka ng mga 3 meters. 3 meters yan. Kung 12 volts doon sa dulo, yung same, hindi magbabago yung voltahe. Gawa kasi original yung heavy duty wire. Pero kapag mga wire na alam nyo na puti ang laman, hindi tanso. So kahit pa ang wire mo ay ganito lang kaiksi, subukan nyo to, ito mismong wire na to ng hollow switch. Ikabit nyo sa stock horn, mag-iiba yung tunog. Maiksi lang yan. Ano lang yan sandang ka lang yung halos yung haba. Subok na yan. Plus yung polarity or yung grounding or yung positive. Kapag minsan observe tayo sa mga motor, alam nyo na sobrang hina ng grounding. Katulad ng mga Mio Sporty, Yamaha, mahina yung body ground yan. Kukuha tayo ng linya mula doon sa battery. Gawa tayo ng sariling harness kapag nagkakabit tayo ng horn na panibago. Kuha tayo ng harness dalawa mula doon sa battery. Positive, negative, lagyan mo ng fuse. Diretso mo sa harapan. Siguro gamitin mo doon mga gauge 18. Para kahit lagyan mo ng maraming accessories, kayang-kaya niya. So may abang ka na sa harapan, positive, negative. Doon ka na lang magtatap ngayon ng horn, ng ilaw, ng ganon. So doon ka magtatap ng linya. Bukod lang sa positive, yung ground pwede ng gano'n yun. So kung gusto mo mas malaki pa yung wire ng ground, mas maganda. Mas malaking wire ng ground, okay, wala namang problema kahit lumaki, lumiit yung ground eh. Doon lang nagkaka-problema sa positive. Yun. So tama lang dapat yung laki ng wire natin sa positive. And may fuse kasi yun na ginagamit, siyempre. Okay? So sino pa ang may tanong sa horn? Stock horn, dalawang klase isang single sa double. Okay. Tanong. Ako sir, Sige po. Sir, tanong ko lang sir sa yung sa sinabi niyo po na yung output ng ng switch papuntang 86. Pwede po ba ilagay sa may 85? May relay kasi na baliktaran. Ito. Halimbawa, ito yung relay. Kahit magkabaliktad. Observe ka kasi may mga na-encounter ako. Panoorin nyo yung vlog ko na about sa two-way alarm ng NMAX. Nagkabaliktad kami sa relay. Nilagay ko yung para sa 86, nilagay ko sa 85. Agad, nagti-trigger agad yung dalawa. So nilagay ko lang dito, positive pa lang sa 30. Tapos nilagyan ko ng polarity yung 85. Pumipitik agad yung mismong relay. May mga ganun. Pero may mga relay naman na baliktaran kagaya nito. Lalagay ko sa kabila. Ayan o. Narinig nyo, kabila naman. Okay lang siya. Yun.
may mga relay na okay baliktaran. May mga relay lang na ano, minsan na hindi siya pwede magkabaliktad. Pero ang talagang nakalagay dun sa pattern ng relay or yung mismong diagram, 85 is negative, 86 is positive trigger, 30 is common or yung in, 87 yun yung out. Okay, sir. Salamat, sir. Sige po, sino pa may tanong? Alam niya na magkabit ng twin horn. Yes, sir. Yun. So kung alam niyo na ikabit yung horn, kapag nakakabit kayo ng horn, sinyo yung video sa akin ha. Sinyo yung video doon sa room natin. Mamaya meron tayong room para dyan sa ano natin, sa lesson natin na to. Okay, so erase ko na yung twin horn. Papasok ngayon tayo ng dual horn. Okay. So ano ba yung dual horn? Dual horn, dalawang magkaibang busina. Halimbawa, may client na ayaw niyang patanggal yung stock horn. Gusto niya lang magpalagay siya ng horn na mas malakas pero nandun pa rin yung stock. Yun yung dual horn. Iba naman yung twin horn, yung katulad pinaliwanag ko ay na dalawa yung horn. Sa isang pindot mo, dalawa yung tumutunog. Ito naman, magkaiba. So, kailangan natin dito, stock horn. So, alam nyo na yung, ano kayo na, yung linya ng stock horn. Pangalawa, yung twin horn. Or yung loud horn. Yan, twin horn. So, dalawang busina ang gagawin natin ngayon. So yung pa rin, same pa rin yung switch. Dapat may trigger pa rin 'yon. Yun, alam dapat natin yung trigger. So gagawin natin ngayon ay negative trigger. So doon tayo magsisimula sa negative trigger ang ating switch. So switch lagyan natin. Horn switch. So yung out nun ay negative din. Okay? So, guguhit ako ng stock horn dito. Stock horn. So, negative. Ito. Panoorin nyo. Okay. So, yan. So, stock horn tsaka twin horn. So, negative. Papasok din siya sa isang horn. Tapos, yung isang linya ay papunta sa accessories line. Okay, yun siya. Accessories line. So, negative to galing. Ito positive. So, yan yung stock horn. Okay? So, ngayon, maglalagay tayo ng twin horn. Yan. Or loud horn. Malalakas na busina. So, yun din yung horn na yun. Meron din dalawang, dalawa ding polarity nun. Isa nun ay negative. Isa nun ay negative. Yung kabilang linya ay positive. Yan. Okay. So, laging doon tayo maglalagay ng positive na linya. Yan. Laging yan, positive ang nilalagyan natin ng in. So, kailangan yan, meron tayong relay. Yan. So, meron yung 87. Meron yung 30. Itong relay na to, SPST to ha. SPST. Single pole, single throw. Yan yung ginagamit sa mga horn. Yan. Meron kasing relay na SPDT. So, isang linya ay 85. Isang linya ay 86. Yan. Okay. So, 30. Saan natin i-connect? Battery. Positive battery with fuse. So, kaya, so yung fuse, alam nyo na yung sukat, may amperahe. Okay. So, ngayon, 87 i-connect natin sa busina. Ayan. Ayan na. Dito tayo magkakaproblema sa dalawa kasi magkakaroon tayo ngayon ng switch or two-way switch or three-way switch. Ayan. Pili kayo. Kapag hollow switch, two-way yan.
Kapag naman yung ibang switch na mayroong makikita kayo may guhit, may 0, may 1, tsaka 2, yun yung 3-way. So, kailangan nito ay 2-way lang. 2-way lang, pwede. Pwede na. Pwede rin 3-way, pwede rin. Para nag-switch lang siya. So, gagawa tayo dito ng linya ng hollow switch. Okay, hollow switch. Yan. So, hollow switch, meron niyang common, meron niyang NO, meron niyang NC, meron niyang negative, tsaka positive. Yan. So, yan yung isang switch. Meron namang isang linyang switch na 3-way. So, yun. Ay, 2-way. Yan. So, yan. Merong middle, merong right, saka left. So, yan. Alin man sa switch sa dalawa na yan, ito hollow. Yan. Ito 3-way. Pwede gamitin yan sa nagawa tayo ng dual horn. Okay. So una, aalamin natin yung trigger. So halimbawa, pag busina mo, negative ang pinanggagalingan ng ating stock horn. Ito stock. Ayan. Stock. So dito tayo magka-cut sa switch. Ayan. So magiging dalawang linya. Diyan tayo maglalagay ng trigger. Okay. So una, halimbawa, gagamitin nating switch ay 3-way. 3-way switch. Okay. So, medyo malayo-layo sa ilapit ka natin dun sa linya. So, dito tayo maglagay. Yan. Okay. Yan. So, middle, right, and left. Yan. Okay, so ito ay 3-way switch. So, pinutol natin yung stock na linya. Alam natin na negative trigger. Okay? So, doon tayo kukuha ng pattern sa negative trigger. Una, yung galing sa switch na pinutol natin, i-connect natin sa middle. Okay, so yan. Yan So, dapat ang gagamitin ng wire dito ay standard para hindi mag-loss. Ito, yung isang klase ng pag-i-install ng dual horn. So ito, ang relay niya ay SPST. Okay. So right. Yung right ng ating middle switch, ay ng 3-way switch, i-connect natin dun sa stock horn. Okay. So sinwitch ko sa kabila, sa right. Pag busina ko, tutunog ngayon yung stock. Okay. So ngayon, sa left naman tayo. Sa left naman tayo na switch. So pag kinonik ko sa left switch, ang papasok dito ay negative. So saan yung negative sa relay? 85. Okay, 85. Oh, yan. So ngayon, meron na tayong isang linya na naiiwan. So itong 86, i-connect natin sa live. Hindi live, accessories line or positive control. Kasi pag sa live mo nilagay yan, ay pag left mo yan, kahit patay ang susi, tunog na tunog yan. Okay. So ganyan yung dual horn na isang klase pag-i-install. Okay. Isa lang ang relay niya na. Pero so paliwanag ko muna. Pag switch ko dito ng 3-way switch, pag busina ko, papasok yung negative sa 85, may accessories line, magti-trigger ngayon yung switch, mag-on itong mula sa positive papuntang horn, tutunog yung loud horn, patay yung stock horn. Okay? So pagka right naman, tutunog yung stock horn, mamamatay yung loud horn. So ito naman yung isang problema, kapag kaganyan ang linya, pumiyok yung stock horn. So paano gagawin natin diyan kapag pumiyok yan? Another relay, sir. So yon. Gagamit ngayon tayo ng relay. Yung kanina SPST, ngayon gagamit tayo ng isang relay na SPDT. Okay, SPDT. Tanggalin mo natin tong linya na to ha. Okay, so linisin mo natin to.
So yan pa rin yung SPST. Galing pa rin siya ng battery. Same pa rin. 30 galing ng battery. 87 lang magbabago. So 86 mababago din yan. Okay, so negative trigger pa rin yan ha. Ang kanima lang, pumiyok yung stock, okay naman yung loud horn. So pag pumiyok yung stock, kailangan pa natin ng isang relay. Ayan. So pwede tayong gumamit ng relay na SPST or SPDT. Okay? So pwede natin gayahin yung pattern na yan. Pwede nating baguhin yung pattern. So ito yung isang relay. Lalagay ko dito ay SPST pa rin. O kaya SPST. Kapag SPST ang gagamitin ko, yung 87 doon pa rin sa linya ng horn, loud horn. Yan na. Sa 87 sa positive pa rin. Okay. So negative trigger yan. So lagyan natin dito ay 85, 86, 87 at 30. So same ang pattern yan. SPST. Gagawin natin dyan yung 30 doon din sa battery. Okay? So same dito sa loud horn. Tapos 86, dalawang 86 na to i-connect natin sa accessories line. Or positive control. Yan. Then 87 ilalagay natin sa stock horn. Pero babaguhin natin yung polarity ng stock horn. Sa positive na natin siya ilalagay. So 87 ilalagay natin siya sa positive. Okay? So kabilang linya, kaya na negative trigger yan, nakakabit dyan. So ganito yan kanina. Ganyan siya. Tapos ito nakakonect sa accessories line. Yan, ganyan siya nung una. Putulin natin yan. Pinutol natin yan. So yung accessories line, puputulin din natin yan. Okay, so pinutulan natin yan. 87, i-connect natin sa positive ng horn. So may natitira pa tayo negative, ilalagay natin sa negative. So 85 na lang ng relay. Yun. Papuntang negative ng horn. So dalawa yung 85. Dalawa yung 85, negative trigger yan, oh. So switch. Yan, yan yung pinutol. Ngayon, halimbawa, hollow switch yung gagamitin natin, hollow switch. So una, yung negative trigger na yung pinaka-out ng ating horn switch, i-connect natin sa common ng hollow switch. Okay, common. Kukunik natin sa common ng hollow switch. Meron yan sa mga hollow switch, may letter C dyan. Diyan natin siya i-connect kapag hollow switch sa common. Okay? So pag kinonect mo sa common, nakadikit agad yan sa normally close. Nakadikit agad yan. Hindi pa naka-pause button to. Alam ba to, hindi pa naka-pause button yan. Nakaangat pa. Pag pause button mo kasi iba na yan. So nakaganyan siya, naka-level. So nakakonect siya sa NC. So ngayon tong NC, kasi negative trigger yan, i-connect natin sa 85 ng ating one relay, second relay. So doon sa second relay natin lagay. Okay. So yun, doon natin i-connect yung sa normally close. So kapag nagbusina ka, papasok yung negative dito kasi lalabas doon sa NC, normally close, papasok sa 85. Yung 86 nakakonect sa accessories line, ayan. So magti-trigger. Yung 30 nakakonect sa battery, kukonek kayo sa 87, tutunog yung stock horn. Okay? So pag pinus button ka naman yung hollow switch, yun, mamamatay ngayon yung NC. Lilipat naman siya dito. Yun. So doon naman natin ngayon ipapasok yung relay 1.
yung 85 ng relay 1. So doon natin i-connect sa NO, normally close, ay normally open ng hollow switch. So hindi pa natin kinakabit yung dalawa, gamit kasi ng dalawa na yan para lang sa ilaw ng hollow switch. So wala siyang kinalaman sa tatlo na yan. Okay, so kung gusto mong lagyan ng ilaw yung hollow switch, o di lagyan mo ng negative, tsaka ilagay mo sa accessories line. Okay, so meron ka na ngayong dual horn na parehas SPST ang relay. So same din to sa ano kapag 3-way switch. Okay, ganun din yun. So itong C, yung C kapag sa 3-way switch, ganito siya. Yan, so 3-way switch, 3-way. Yung C, siya yung middle, equal C. Yan, doon may kukunik yan. Okay, yung NC, yan yung pwede sa right, NC. Okay, so yung NO naman, yun naman yung sa left. Ito. Okay, sino may tanong? Kopya ko na yun. Kopya. Kopya. So SPST relay pa lang yun. Sir, Sige. yung HPDT po ba na switch is may mga ano po yan, may mga yung katulad ng sinabi niyo po na may normally open na name or Ang alin? may guide na po. Yung switch po na gagamitin, yung ano po, yung parang SPDT yun. Yung hollow switch. Double throw. May pangalan yan. Yes, Meron yan. halo switch. Meron yan. Meron yung nakalagay na name. Yan, ako ko lang makikita sa camera. Yan. Okay po. Makikita nyo sila din. So pag kabisado mo na yung mga liter dito o yung common or yung normally open, pag sinaksak mo to sa socket, dapat alam mo dito kung nasaan yung C. Nasaan dito yung normally closed, normally open. Red tsaka black, matic yan na positive negative yan. Kapag kinonik mo sa positive negative yan, ganito siya, iilaw agad yung ating hollow switch, para lang yung sa ilaw. Kita nyo, umilaw. Diba? So para lang siya sa ilaw. Okay. So ito yung isang klase ng SPST relay. Paano naman kapag ang relay mo ay SPDT? Okay, so paano natin ililinya sa ating horn? So ayusin natin yung linya para hindi ganong magulo. Nagpansit eh. So ito ay negative trigger pa lang pag positive trigger naman, paano kaya? Same lang din. Kapag nag-positive trigger, doon lang tayo lilipat sa relay 85 or 86. Ayan. Doon lang tayo lilipat. Okay, so horn, stock horn. Sa linya ay accessories. Ayan. So dual horn, magkaiba lang ng relay. So positive ng horn laging magkasama, kabilaan. Ito. So SPDT tsaka SPST. Okay. So gagawin natin diyan,
Ito 30 pa din, 30, 87, 87, 85, 86, 85, 86. Okay, so yan. Yung SPDT meron siyang 87A sa gitna. Okay? So 5 ang pin. Ito 4 ang pin ng SPST. Ito yung relay 1, ito yung relay 2. Okay? So una, pupunta tayo sa switch ng horn. Okay, puputulin natin yung in. Ayan. Tapos, siyempre, itong mga relay na to ay positive ang lumalabas dyan. Kasi, positive din ang in yan. So, gagawin din, puputulin din natin yung sa horn, yung sa stock horn. Okay? Ilipat natin ang trigger yan. So, una, three-way switch pa. Three-way switch. Hindi, kahit two-way switch, pwede na to. Two-way switch, pwede dyan. Taga, ano lang siya, on-off lang. Pwede na. Sa pag-SPDT ang relay. Pwede tayo magmamit ng two-way switch. So, una, 30, kukonek natin sa battery, positive, with fuse. So, kailangan din natin itong isang linya, itong sa switch. I-connect natin dun sa may on-off switch. Yan, on-off switch. Yan yung pwede rin sa hollow switch. Yan. So, kahit saan mali i-connect yan, kung sa NC o sa NO. Mamaya, papakita ko. So, pag switch, dapat makukonek siya dito sa ating SPDT. So 87 i-connect natin sa 30 ng SPDT. Yon. 87 kukonek natin sa 30. Kaya then 87A wala pang trigger ito, laging naka-on to. Okay, so naka-on to. So doon natin ito i-connect sa mali pala itong pinagkabitan ng ating horn switch. Mali. So mali akong pinaglagyan. Okay, erase nyo yan. On-off switch to So yung pinutol natin na switch, yan, i-connect natin doon sa trigger ng ating SPST relay. Yun yung relay 1. Taga-trigger ng power. Okay? So, i-connect natin sa 85 yung ating switch. Ayan, nakadikit na agad doon. Okay? So, itong isang linya 86 konektado sa accessories line. So, kapag nagti-trigger ka, nagkakaroon to ng trigger, yung positive na 30 kukonekta papunta doon sa 30. So wala pa muna tayong trigger. Laging magkadikit ang normally close or yung 87A, yung sa gitna ng relay. Mamaya pakita ko sa inyo sa actual. So 87A i-connect natin sa, mamimili kayo kung gusto nyo sa loud horn or sa stock horn. So halimbawa i-connect natin to sa stock horn. Okay, so doon natin ilalagay sa positive na linya ng stock horn. Then negative natin kukunik yung isang linya. So tutunog agad yung ating stock horn kahit wala pang trigger. So pagpasok dito ng positive, pag trigger nito, didiretso na sa stock horn. So paano naman lilipat dito sa loud horn? So ngayon yung 87 ng SPDT, i-connect natin sa loud horn. So paano siya lilipat ngayon dyan? So gagawin natin dyan, 85, i-connect natin sa ground. Yon. 86 i-connect natin sa
on-off switch. Tapos galing ito sa accessories line. Yung in ng ating on-off switch, ito yung out. So pag on, papasok dito yung positive. Papasok dito yung positive. Magti-trigger ngayon ito. Ngayon pag nag-trigger yan, nakakulik sa positive, sa negative, lilipat ngayon yung 87A, kukunik ngayon dun sa 87B. Yan. So lilipat na siya ngayon. Pag nagbusina ka, i-trigger yung power relay, ito yung pinaka power relay, papasok yung positive sa 30, tutunog yung 87. Okay? So yun yung isang klase ng diagram. On-off switch lang yung gamit. So ganun din kapag hollow switch. So mayroon tayong C, normally close, normally open. So madali lang natin malaman yan kung mamimili tayo kung saan sa dalawa na yan, kasi yung isa dyan ay papindot. Mamimili ka kung saan mo gusto patunugin, kung nakaangat or nakapindot. Okay. So karamihan naman sa on sa pindot. So halimbawa NC, yan yung pinaka in ng ating on-off. Halimbawa wala tayong on-off, ayaw natin ng on-off, halos yung meron tayo available, titanggalin natin yan. So positive dapat ang papasok dito. So i-connect natin dyan kung saan nyo gusto, sa NC or NO. Mamimili lang kayo dyan, wala ng trip nyo. So i-connect nyo dyan sa papuntang 86. Okay, so yung common, yung C, yun ngayon ang nakakonect sa accessories line, kasabay ng positive ng hollow switch. Tapos yung isang negative dyan, i-connect nyo lang sa ground. Okay, so ganyan lang kapag hollow switch. Sino may tanong? Sir, pwede pa-screenshot, sir. Hindi ka pa nag-screenshot kanina. Yan o. Thank you, sir. Salamat. Okay. Screenshot, matik na yan. So, sino may tanong ngayon sa dual horn? Dalawang klase na yun. Bali, ilang topic na? Ilang Tingin mo na sir yung diagram para mahanap namin yung tanong. Ha? Hanapin lang namin yung tanong. Di ba mahanap yung tanong? So, alam nyo na ikabit ito. Pag sundan namin ang diagram, sir, mahanap namin. Kasi kapag sinundan nyo lang yung diagram, hindi nyo alam ang sistema, magkakaproblema kayo. Kaya dun ko hinihintay yung tanong. Dapat may tanong tayo lagi dyan. So, magpapalit tayo ng mas mataas na views siguro, sir. Same pa rin, depende sa watts ng ng horn. Sir, Yes. sa video pa, SPDT na lang yung gamitin na relay sa dalawang. Same pa rin Kahit dalawang SPDT gamitin mo, pwede pa rin. Okay. Pwede po ba yung install yung kunyari yung sa 87 ohm ng relay papunta o sa live ng big horn ay yung loud horn, tapos yung 87 na isa is doon papunta sa stock horn? Pwede. Pwede po ba yun? Pwede naman baliktaran yan Mamimili kayo kung saan nyo gusto ilagay yung 87A o 87B. Pero dapat laging dalawa ang relay. Kasi ang trabaho ng isang relay taga-power. Hindi pwedeng isa lang ang relay. Yung 30 i-connect mo sa battery. Tunog ng tunog yan. Yan. Dapat dalawa pa rin yung relay. Yung isa taga-power. Sa taga-switch. Yung isa naman taga-switch. Yan. Parang hollow switch lang yon yung relay ng SPDT. Kapag nag-switch ka, pumindot ka lang, lumipat lang sa isang linya. Kapag nakabitaw naman, nakabilang linya naman. Okay? So, ganito siya. Sir, Aaron, Sige. pwede ra isang relay lang ang gamitin. Sabi ko lang. Sige. Anong relay gusto mong gamitin? SPDT. SPDT. So, paano ang paano ang installation mo? Paano ang diagram? Saan mo i-connect yung 30?
positive. Positive. Sa battery, positive battery. Sa battery, sige. Sundan kita. Ang 87A, laging nakadikit yan sa 30. Wala pang switch yun ha. Paano yun? Halimbawa. Ay, Damagang businahan yan. magdamagang busina. Simula pag-install mo, hindi matitigil ang busina niyan. Halimbawa, ito SPDT ha. So, ang 30 nito ay blue. So 87A ang itetest natin. Yan ha, wala pang trigger. Dalawa pa lang linya. Dalawang linya pa lang. So kuha tayo ng sample. So ikukunin ko ngayon sa positive yung sa positive yung 30. So kuha tayo ng Ito. Tingnan nyo ha. So kukuha ako ng linya dito. Kunin ko sa negative. So ikukunin ko yung 87A, ito 87A. Ikukunin ko sa positive ng sa isang horn. Nakita nyo? Wala pa yung ibang linya, dalawa pa lang yan. Yan na nangyari. Mula pagkakabit mo, nagbubusina yan. Okay? So lilipat lang yan sa kabila kapag nilagyan ko ng trigger ang relay. Halimbawa, lalagyan ko rin ng yung 85, lalagyan ko ng ground. Tapos yung 86, lalagyan ko ng switch. Saka pala sa mamamatay kapag nilipat mo ng linya. Kabila naman yun ang tutunog. Magdamagang tunugan yan. Kung sakaling nakadikit yung linya. Hindi naman yan sir, pag gawin mong ambulance yung motor mo. Wala na. Pag susi, wangwang na agad. So, kailangan natin ng power relay, isang SPST, para yun sa, yun nga, taga power siya. Okay? So, laging dalawa. Hindi pwedeng isang relay lang. Yun yung tinura ko. Yung unang topic kanina, yung isang relay naman, gagamitin natin na SPST, pwede naman. Diba? Ang problema lang kasi, kapag ang stock horn mo ay napiyok, kailangan papasok ngayon yung relay na yung pangalawang topic natin. So, meron na tayong 4 na topic. Ano yung unang topic? Stock horn. Pangalawang topic, stock horn na may relay. Pangatlong topic, dual horn. Okay. So, dalawa yun sa dual horn. So, ganun yun. Twin horn. Twin horn. So, lagyan natin ng ng demo mamaya. Yung para to sa, sa next topic natin. So, next topic tayo ha. Wala na kayong tanong dito. Next topic natin ay ano nakalagay sa natin sa wigwag horn. Yun, wigwag horn. So bago tayo mag-wigwag horn, pasok kayo sa ating room. Ayan. Sa ating Telegram room. Ayan, tingnan nyo sa chatboard. Ayan. Join kayo dyan. Kapag hindi kayo maka-join, ibig sabihin wala pa kayong Telegram Messenger. Okay? So, download kayo Telegram Messenger. Register, then pasok kayo dyan. Copy paste nyo muna yung link na yan. Lagay nyo muna sa note nyo. So, pupunta tayo sa wigwag horn. Okay. So, ano yung kailangan nating materyales sa wigwag horn? Okay. So, kailangan natin tong materyales ay interrupter or hindi placer relay na open, kasi hindi pwede yung stock na horn na placer relay kailangan doon ay yung placer relay na open, pwede pang hazard. Okay, so placer relay, dalawa lang naman ang pin yan. Next natin na kailangan ay SP ST relay 4 pin, tsaka SP
DT relay. So, bakit natin kailangan yon? Ito yun. Guhit muna tayo. Sir, tanong lang ako saglit, sir. Sige, sige, bago tayo tumuloy. So, yung ano kasi yung flasher ko is stuck. Pwede ko bang gawing trigger na lang yung flasher sa relay? Tapos yung output ng relay, yun yung ilalagay ko sa signal light, pinaka-supply niya sa left tsaka right. Ano ba yung tanong mo? About sa horn ba? About sa signal light? Gusto ko kasing palakasin yung ano yung relay ko kasi hindi niya kayang pailawin yung apat na bumbilya para sa maka-hazard. Eh kasi nga, hindi open yung relay mo, stock relay yon. Hindi pwede yon. Malakas ba yun? Gawin ko na lang siyang trigger, yung pinaka-trigger ng relay. Kung ang relay mo ay kaya magpa-trigger ng binibigay ng stock relay, kasi ang stock relay nakalagay doon ay 10 watts times 2 plus 1.7 watts. Kung ang relay mo ay pasok doon sa hinihingi ng relay na original, pwede. Gagawin mo siyang pan-trigger, pwede yon. Tingnan ko na lang, sir. Thank you, sir. Pwede yon. Kasi itong mga open relay, nakalagay dito ay 21 watts times 2 plus 3.4 watts. So, ang taas. Kaya niyang pailawin mula dun sa mababang watts hanggang 21 watts. Hindi katulad sa stock relay, 10 watts nakalagay doon times 2. So, yung bulb, 10 watts sa signal light, yung front left. Yung rear left, 10 watts din. So, times 2. Yun lang yung kaya niyang pagganahin. Plus yung nakalagay na park light, ay yung pinaka-indicator. So, ina-add yun. Kapag naman bumaba ka doon, halimbawa naging ano ka na lang 3 watts ang nilagay mo. So hindi na ngayon magbi-blink si flash relay kasi hindi ka pumasok doon sa hinihingi ng flash relay. Hindi siya open. Marinig mo na lang yung flash relay, parang ano na lang siya, parang nagti-trigger na lang siya pero walang ilaw. Iba naman, naka-steady na lang, hindi na nagbi-blink kasi hindi kaya ng flash relay. Okay? So, ganun yun. So, ngayon gagawa tayo ng diagram ng wigwag muna, wigwag. So, ito simpleng wigwag lang flash relay kasi meron talaga akong sariling linya ng wigwag na ginagamitan ng mga electronics, ginagamitan ng IC, ginagamitan ng resistor, pero ito kumbaga mas mapabilis yung paggawa mo. Flash relay lang kasi ang flash relay, ang trabaho niyan yung nagbibit, di ba? Ganun na siya nagbibit. So, kailangan natin dito ay SPST relay 4 pin plus relay 2 pin. Okay, so 4 pin. So, meron tayong sa 4 pin 87, 30, 86, 85. Ito, panoorin nyo. Yan. So sa flash relay makikita nyo may battery, may L, diba? So ano pa nakikita nyo ibang symbol sa flash relay? Ito flasher Itong ituturo kong wigwag, pwede nyo gamitin sa lahat ng pwede hindi lang sa horn. Pwede nyo gamitin yan sa mga ilaw din. Okay. Hindi, SPDT pala kailangan dito, SPDT 5 pin. So 87 87A. Yan. 87A tsaka B. Yan, doon na tayo diretso. Okay, so alam natin ang trabaho ng flash relay, taga bit. Yan, taga putol-putol ng linya. So gagawin natin dito ay papakita ko sa inyo kung paano nagiging wigwag yung linya, wigwag. So wigwag, ang trabaho nun ay 1, 2, 1, 2, 1, 2, kabilit, baliktaran, left, right, left, right, left, right. Ganon siya. Hindi katulad ng hazard na sabay, di ba? So ganon, ito left, right, left, right. Okay, so 85 sa ground. Okay? Ground. So B
connected sa accessories line or battery, positive control. Yung L, load or light, i-connect natin sa 86. Nyo? So ngayon, ito yung 1 and 2 or left or right. Siya yun. So lalagyan natin ngayon ng load. I-connect natin sa horn. Halimbawa ito yung horn, ito yung horn. So dalawa yung pin. Yan. So isa dyan negative, isa dyan ay negative, isa dyan ay positive, positive. Ayun. So ganyan siya. Yan. So kanina pag nagkakabit tayo ng horn ay magkasama yung dalawa. Ngayon babaguhin natin. Ito choice nyo to kung gusto nyo ganito yung busina nyo. Nasa ano nyo yan, nasa trip nyo yan. So ilalagay natin yung kabilang horn. Halimbawa ito yung high, ito yung low. So yung high i-connect natin sa 87B, yung low i-connect natin sa 87A. So kapag naglagay ako ng positive dito, magpapalitan ang dalawa na to kapag nag-on off ito. Ito gumana tong plus relay. So putol-putol yan. So pag nagpatay sindi yan, ang switch na tong dalawa palitan. Yan, palitan yan. So ngayon, mangangailangan tayo ng source. Yung pinanggagalingan ng linya. Okay. So ilalagay ngayon natin to sa isang relay. Yun yung pinaka power relay. Ay, dikit na sa sulok. Okay, so dito tayo kukuha sa pinakataas. Yan. So ito naman yung power relay. Para kapag nagbubusina ka, taga laro lang siya. So, ito yung 87, ito yung 30, ito yung 85, 86. Depende kung ano yung trigger ng horn switch. Kung positive, di sa 86. Okay, so 87, i-connect natin sa 30. Okay? So, yung 30, galing ng positive battery, fuse. So itong dalawa, ito ngayon yung switch trigger. Okay, depende kung ano yung switch. Kung positive ito, the accessories line. Kapag sa negative trigger naman, yun. So alam nyo na yung trabaho ng power relay. Okay, so i-connect natin to sa ating horn switch. Yan, horn switch. So depende na lang kung dito na ilalagay, positive trigger, yung kabila ay negative. So ito positive. So pag trigger mo, papasok yung positive dito sa 30. Okay? So magti-trigger ngayon itong plus relay. So yung plus relay nakababad sa blink siya ng blink. Ngayon, para hindi siya magbabad, gagawin natin diyan, ikakat natin sa accessories line yan, or hindi natin i-connect sa accessories line. Kung positive trigger lang in, isasabay natin siya dun sa out ng horn sa 86. Doon natin siya ilalagay. Ayan. So kapag ganyan ang ginawa natin, pag busina natin, low, high, low, high, low, high, yun ang tunog ng busina natin. Okay? Sino may tanong? Nasundan? Okay. So, yung sabat yan Screenshot nyo na habang nakatutok ako kasi kailangan nyo yung mapag-aralan. So choice nyo to kung gusto nyo yung trick ay wigwag.
Ah, ah, Putol-putol ang signal mo. Yung nagsasalita. Putol-putol. Yun na yata signal mo. Sige. Sa placer, doon sa power relay ilagay 96. Sa power relay. Yung battery ng placer relay sa 86 kasi positive trigger ang positive trigger ang horn switch. So doon natin ilalagay yan kapag positive trigger. Paano naman sir pag negative trigger? O di baliktarin mo yung horn switch. Gawin mo positive trigger. Ganun lang kasimple. Kasi positive trigger ang plus relay. So hindi siya pwedeng naging negative. Ngayon, kung gusto mong additional relay, pwede naman. Nasa yun, kung gusto mong mas maraming relay. Kung ano sir, kung yung stock na busina mo negative trigger di. O di palitan mo rin. Gawin mo positive trigger. Okay sir. Ano yun ito kasi hindi na to stock sa loud horn ito. Baliktaran ang tunog ito ito naglalaro ni busina mo. Tawag dito ay wigwag horn. Palitan. So kung gusto mo magkaroon pa rin ng loud horn, wala sang wigwag, maglalagay ka ng 3-way switch. 3-way switch ang ilalagay mo dyan. So ibang topic naman yun kapag kayo nang ginawa natin. So sa ibang pagkakataon yun. So nakuha nyo na yung wigwag. yeah. Okay. So kung nandyan yung stock horn mo, o dilagyan mo ng 3-way switch. Kapag gusto mong sa isang switch ay stock horn, kapag right naman, wigwag horn. So mamimili lang kayo. Kung gusto niyo naman walang wigwag horn, yung topic kanina. Kapag kabilang switch lang, o di normal horn, dual horn. So ito naman, choice mo to kung gusto mo maging wigwag naman. Okay. Pwede mo pagdikit-dikitin sir? Hindi pwede pagdikit-dikitin yun. May gagamitin kayo doon para hindi magdikit-dikit. Tapos may tamang may tamang wiring yun. So iba naman ang topic about na medyo matagal-tagal na discussion yun. Siguro sa mga next lesson ulit natin yun. Iba naman. Pag didikit-dikitin natin silang lahat. The best kasi yan, kapag natutunan mo yung wigwag, natutunan mo yung dual horn, gawa kayo ng module or mga relay. So ilalagay nyo sa isang lagayan, tapos lalabas nyo lang yung wire. So kapag maglalagay kayo ng ganyan, matic, o kaya bibenta nyo sa online, alam nyo yung mga color coding kung saan nyo ilalagay or yung mga tanda, saan nyo itatap. Pwede kayong gumawa ng ganun. Ganito yung ginagamit sa sir, backing horn ng mga sasakyan, ng mga heavy duty sasakyan. Oo, naka ko niyan nakarinig na ako niyan kaya naisipan ko kasi minsan parang inisip ko paano kayo gumana yon. Pero yun hindi plus relay nakakabit doon. May sariling module yun. Ano yun? May capacitor, may IC, may resistor. So dapat dito muna tayo sa basic kasi pag doon na tayo pumasok sa na yun, medyo na yun. Masad sa ulo, may calculation na yun Dito muna tayo. Mas mabilis kasi ito Matic yung plus relay, ang trabaho niya taga-putol Yun lang naman ang kailangan natin, maputol-putol Okay? So, pasok tayo sa rapid horn. Okay, sa rapid horn. Teka lang. Erase ko ulit. Ano ba yung rapid horn? Yung may interrupter. Yun yung pag binusina mo papapapapapapap. Yun. Nagra-rapid siya. May interrupter. So ngayon, nagkakaubusan ng interrupter. Paano tayo magkakaroon ng rapid horn na walang interrupter?
Yan. sa adjustable na flasher. Yon. Kailangan natin ng relay na adjustable. Ayan o. Marami na ngayon nabibili niyan. So marami tayong stock niyan. Kung sakaling wala kayong mabilan, pag may nabilang kayo, di ayos. So madali lang yung rapid horn. Ganito lang siya o. Normal horn. Gagawa tayo ng twin horn, di ba? So dalawang malaki. Yan. Or stock horn, palagyan natin stock horn. So may relay or wala, same ang ano. So switch ng horn switch. Yan, ito yon, horn switch. So may trigger, then may 30, may 85, may 86, may 87. Okay. So 87 konektado sa horn, positive, konektado dyan sa 87. So kabilang linya ng horn ay negative. So yung in, yung C or yung 30 galing sa positive battery with fuse. Yon. So parang normal horn, halimbawa positive trigger. Yan, positive trigger. So positive ang lalabas dito. So lalagyan natin sa 86. Kukunin natin yung 85 sa ground. So yon. Pag busina natin, tutunog yung horn. So saan natin ilalagay ang rapid horn? So dito natin ilagay yung rapid horn sa trigger. Kung negative trigger, di palitan natin yung trigger. Dito tayo sa rapid horn. Positive trigger dapat ang switch ha. Kapag negative, ilipat nyo sa positive. Or kung gusto nyo negative pa rin, lagay kayo ng another relay na negative ang lalabas dito. So positive muna tayo. So plus relay na adjustable ha. Adjustable. So ilalagay natin dito yung plus relay. B saka L. Dalawa lang naman linya yan eh. So i-connect natin itong B dito sa positive trigger ng switch, horn switch. Tapos load papasok dito sa ating 86. So kapag hindi adjustable, pag busina mo, ang busina natin ay toot 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 toot, parang ano lang, parang signal light lang. Pero kung adjustable yan, mababago mo ngayon yung laro niyan. So okay, ganito yon. Ganyan. Gawa tayo ng rapid horn. Okay. So dapat positive trigger ang ating busina. Okay, positive trigger dapat. So lagyan natin ng negative yung ano, ating ilaw. So halimbawa, yan yung horn. Yan na, normal na horn. Beep. Yan yan. Wala lang busina kasi maingay dito sa atin eh. Ilaw lang sinample ko yan. Pag magbubusina ko. So gagawin natin siyang rapid. So gagawin natin yan. Puputulin lang natin yung pinaka sa may yung switch. O, pinutulin natin sa may switch. Ito, puputulin lang natin yun. Konektado dun sa busina. Halimbawa, ilalagay lang natin sa ating plus relay. So kukonek natin sa battery yung B or sa switch. So i-connect natin yung load doon sa mismong ilaw. Ayan. Or sa busina, hindi ilaw. Ayan. So ilaw dito naka ano ko testing. So kapag yan, mababa yung amperahe ng ilaw ko. So, dapat may kasama siya. Lagyan natin ng mas mataas na value. Iba kasi pag horn, mas malakas ang watts nun. So hindi kaya. Kukulangin pa ako ng isang ano. Kulang pa tayo ng isang ilaw. Malakas.
kapag ka hindi mo binago yung mismong adjustable placer natin, parang ganyan lang yung busina. Put, 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 parang ganyan siya. Eh ngayon, gusto natin maging rapid, bibilisan natin yung beat ng ating placer relay. So meron tayo ditong ano, adjustan. Adjust natin. Oh, pumasok pa. So bibilisan natin yung beat ng ating ano, lalong bumagal, dapat mas mabilis. Yun, so dun tayo sa mas mabilis. Ayan, nakita nyo, bumilis siya. Okay, so dapat ang gagamitin natin ay adjustable placer relay. Kung wala tayong interrupter, kung may interrupter tayo, di interrupter ang ilagay. Yan. So kapag mabagal, adjust natin sa pinakamabagal. Naglulos. Okay, so sino may tanong? Sir, Sige po. tanong, sir, Sige. paano pag SPDT yung gamitin na relay? SPDT saan? Yung ano, yung dyan sa, yung relay niya, sa, yung papunta sa busina na. Depende naman yun. Yung binigay ko kanina ng mga lesson, yun. May SPDT, may SPST. Yun, kung nasundan mo yun. Yung SPDT na yan, yung ngayon na ano, yung sa rapid or kung yung 87E niya, Hindi. connected mo rin Ito sa ang tinurong equipment. SPST to. Wala akong tinurong SPDT dito. Tingnan mo. Walang SPDT dyan sa rapid horn. Kasi ito, normal, ano to eh, normal twin horn to eh. Hindi ka pwede mag-SPDT dyan. Kasi busina na ano yan eh, normal eh, ira-rapid mo lang eh. Eh pag nilagyan mo ng 87A yan, di saan mo i-connect yung 87A? Yan din sa ano, sa busina. Eh, hindi na rapid yun. Hindi na rapid yun. Nilalabas ng parang rigwag na yun. Palitan na. Ganun siya. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. O sino pa may tanong? Sir, may tanong. Sige po. Yung in sa switch, sir, pagka ganyan ng ano, sa rapid, sa accessories na yan attach? Ilang trigger ba't ang topic natin ngayon? So, dalawang trigger. Positive saka negative. So, alin yun yung tanong mo dyan? Yung positive ng yung in ba sa switch? Positive yan. So, saan galing yan? Sa accessories? Ano yan sir eh? Matic yan dapat sa accessories pag susi. Kasi pag yan diniretso mo sa battery, kahit patay ang susi, bubusina yan. Parang sa kotse. Kahit patay ang susi, nagbubusina. Pwede naman yun. Yung nga lang, mamaya paglaro ng bata, busina ng busina. O kaya, nagkaroon ng ano dyan, ground, nabasa ng tubig, yung busina ng busina yung motor mo. Yun. So kung negative trigger yan ang problema. Kapag negative trigger yan, so paano gagawin? Positive trigger ang placer relay. So halimbawa, negative trigger. Ayan, negative to. So gagawin ko dyan, pag nagbusina ako, dito kasi, dito dapat siya nakakabit. Ayan. Diba, negative trigger. Problema yung placer relay. Positive trigger. So hindi ko naman to pwedeng idiretso sa accessories line. Kasi, trigger ng trigger yan. Pwede ba? Ayan, kapag negative trigger. So, kailangan talaga baguhin. So kapag ka negative trigger, Baguhin mo lang. gagawin mo dyan, babaguhin mo. Or kung ayaw mong baguhin, ay pabago ng may-ari, di lagyan mo ng another relay. Ayun, pwede yun.
Another relay. So 85, 86, 87, 30. So kukuha ka lang ng dito sa negative para sa trigger ng ito. So 87 dito. Ito naman 30 connected doon sa accessories line. Yan, ganoon na siya. Tapos yung 86 accessories line din. Ayan. Parang ganun lang din. Pero pinakamabilis, siyempre, minsan yung may-ari, yung budget niya, dalawa relay, kumakapal pa yung relay sa loob. So baguhin mo na lang yung trigger. Pwede namang baguhin yung trigger na hindi pinuputo lang linya eh. Lilipat mo lang siya. Okay, copy sir. Thank you. Okay. So kung meron naman kayong interrupter, mas mabilis kasi ang interrupter. Hindi interrupter ang ilagay nyo dyan. So pag stock horn, mabilis lang yun. Halimbawa, stock horn ganito. Isa lang naman ang stock horn, halimbawa, isa. So, isang horn. Negative trigger ang switch. So, papasok sa negative. Tapos positive yung isang linya galing ng accessories line. So, gagawin yan para magkaroon ng interrupter dyan, madali lang naman. Yung interrupter kasi nakaabang na yun eh. Meron na yung dalawang wire. Yan. Yung in, saka yung out. So, tig-dalawa. Gagawin mo dyan, bubunutin mo lang yung terminal dito sa busina. Bunutin mo lang yan. Isaksak mo lang dito yung negative, isaksak mo lang dito yung positive. Ilagay mo lang to doon sa isang linya. Tapos ilagay mo to doon sa isang linya. Ganun lang, interrupter nun. Naka-interrupter ka na. Kumbaga, naka-rapid ka na. Yan. Kapag may interrupter, kaso ang interrupter ngayon nagkakaubusan, dati ang dami niyan eh. Kung nagkauso niyan, meron pa nga yung may nabibiling interrupter na may selector. May selector siya, marami siyang tunog. Sumasayaw yung ano, sumasayaw yung busina, kumakanta. Meron nun. So kapag pumasok na tayo sa lesson natin na programming, kasi may mga ano ako, may mga nakaabang akong lesson na para sa programming. So kailangan ma-master niyo yung mga ganito munang sistema. Pag na-master nyo na, papasok na tayo dun. Okay, so sino pa may tanong? Pwede ba yung ano sir? Pwede ba yung interrupter sa wigwag? Pag nilagay mo naman sa wigwag yon, ay hindi siya mangyayari, hindi magwiwigwag kapag interrupter. Ang bilis nun. Okay, salamat sir. Ang wigwag kasi ano lang eh, parang yung ano lang, kumpas lang ganyan eh. Parang ano lang sa signal light normal. Ganun ang wigwag eh. Eh kapag ka interrupter, hindi na mahabol ng relay. Hirapan na siya. Okay, salamat. Okay? So, wala nang tanong? Meron pa? Kopya na. Ayun. So hanggang dito na lang yung lesson natin. So abangan na lang ang next lesson natin kung kailan. Kasi hindi ko sigurado kung Wednesday ay meron tayong topic kasi may mga nakaabang sa aking trabaho din. Ayan sa likod oh. May mga trabaho din ako sa likod. May nakaabang din sa labas. Nakababa makina. So may pumasok pa. Ang aga nito oh. Yan. Okay. So hanggang dito na lang yung lesson natin. So assignment natin. Kung ano yung naging topic natin ngayon at kung ilan, iguhit nyo sa diagram, then isend nyo dun kung saan ROM kayo nakalagay ngayon. Horn, ano natin, wigwag horn natin ROM. So, ilan tong topic ito? 5 or 6. Yun. So, iguhit nyo dun. Okay? So, abangan ko yung mga gawa nyo. Pwedeng video, pwedeng... Pero mas maganda guhit nyo sa diagram. Gamit kayo ng apps or gamit kayo ng ruler ha. Pag gumagawa kayo ng diagram, gagamit kayo ng ruler ha. Hindi ko tatanggapin yan pagka guhit-guhit na ano yan. Pwede na to. Oh, wag ganyan. Lagyan mo na ruler, ayusin mo ayusin mo yung paggagawa ng diagram. Siyempre, mamaya mapulot ng iba yan, di ba? Tapos ginaya ng nakapulot, babalikan ka niyan eh. Mali-mali na yun. Di ba? Okay, ano nga sir, ano yung logo natin? Isend ko mamaya sa room yung logo natin para sa watermark natin. Sige.
send ko sa room natin. Okay? So, yun. Sir, ano bang sir, magandang application pang design ng diagram, sir? Marami. Merong add text, merong leak diagram, merong paint. Yung paint yung ginagamit sa laptop. Mobile yan, sir, or pwede din sa, sa desktop or laptop? Sa desktop, ano yun eh, marami sa desktop. Ang dami. Drawing. Drawing yan eh. Oo. Mag-add ka lang ng mga shape, add ka lang ng figure nakalagay doon. Pwede yan, tapos Ano guide lang. maganda, sir, may ano ka ba na, ano, sir? Meron, may built-in yung ano, may built-in yung ating laptop sa draw. Oo. Gamitin mo yan. Pag-aralan yan. Sa una siguro medyo kakapa ka, pero pag nasanay ka na, kumbaga ang bilis na. Ganun lang naman yan eh. Parang pagta-type lang ng keyboard yan eh. Sa una, isa-isa. Pagkasanay ka na, yan na. Parang ganun lang yan. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so hanggang dito na lang yung topic natin. Kuya John. Thank you, sir. Walang tulugan eh. Yan, mas masarap yung tulog ng Salamat sa ano, paggabi. sir. Okay, Sa okay. pagpupuyat mo, sir. Oo naman, para sa inyo yan. Magagamit nyo sa Bukas. pagkikitaan nyo yan, okay? So, babay na. Okay, so, off ko na rin yung camera ko.